Okay. Let me just clarify. Sa ngayon, hindi pa natin kailangan mag-supplemental budget o magbayanihan 3. Hindi pa kailangan ngunit dapat ng paghandaan. Ito ang naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian kaugnay ng panukalang Bayanihan Power to the People o Bayanihan 3. Layon nitong bumuo ng isang framework upang tugunan ang epekto ng global fuel crisis sa mamamayang Pilipino at sa buong bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng supplemental budget. Ayon kay Senator Gatchalian, mayroon pa namang natitirang humigit kumulang 200 billion pesos ang gobyerno para sa mga subsidiya na nasa ilalim ng kasalukuyang budget. If you look at all the interventions and subsidies, more or less nasa around 188 billion yan to 200 billion. More or less, depending on what subsidy you want to give. Pero ang high niyan is around 200 billion. So, in that case, mayroon pa tayong funds to address itong mga subsidies, interventions, and social amelioration. Binigyang diin ni Senator Gatchalian na kaya pang pondohan ng kasalukuyang budget ang pagbibigay tulong sa mga apektadong sektor. Aniya maaaring tugunan ng pamahalaan ang krisis sa pamamagitan ng realignments, contingency funds at unprogrammed funds. Ngunit paano na kung hindi pa matatapos ang gulo sa Middle East? Pero kailangan na rin pag-aralan, no? So pinag-aaralan na namin yan. Right now, kasi tumatagal na no? We're talking about more than a month na ang situation. And if you follow the situation very carefully, parang hindi siya humuhupa lalong lumalala. Paliwanag ng Senate Finance Committee Chair, kung lalala ang krisis ay dito na papasok ang pangangailangan para sa karagdagang pondo. May low of 60 billion to a high of 400 billion. Depending on the situation, naggumawa kami ng different scenarios internally. So, pag ganyan nakalaki ang kakailanganin, kailangan mo talaga mag-supplemental budget or bayanihan. So, maraming components yan na pag-aaralan mabuti. But in short, kaya ino-open up namin yung possibility, kung hahaba ito at kakailanganin ng maraming pondo, kailangan tayo mag-supplemental budget. Kaugnay nito, ayon kay Senator Gatchalian na siya ring chairperson ng Senate Ad Hoc Committee, dapat nang madaliin ang pagbuo ng isang national contingency plan. Binigyang diin niya na kailangang nakapaloob dito ang mga plano para sa worst case scenario upang maging handa ang bansa sa anumang epektong dala ng sigalot sa gitnang silangan. Bukod sa pondo, isinusulong din ng senador ang fuel rationing o paglilimita sa pagbili ng krudo, partikular na sa mga non-essential o mga pribadong sasakyan. Paliwanag niya na layunin nito na mapatagal ang supply ng langis sa bansa, na sa kasalukuyan ay tatagal lamang ng 51 hanggang 60 days ayon sa Department of Energy. Ang facts kasi up to 50 days ang ating inventory. At ang facts, hindi natin alam kung ano yung susunod. No? So, dapat pahabain natin yung ating inventory. I know it's unpopular, I know it might cause panic, but kung dumating ang punto na wala tayong papasok na petrolyo, mas malala yung magiging problema natin. Bukod dito, binigyang diin din ng mambabatas na kahit matapos ang tensyon sa pagitan ng Iran at ibang mga bansa, hindi agad bababa ang presyo ng langis dahil sa mga nasirang planta at pasilidad. Dahil dito ay giniit niya na dapat itong ituring ng pamahalaan bilang isa sa mga pangunahing senaryo sa pagbuo ng pangmatagalang plano para sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.